Maagang gumising si Faye at umuwi upang maabutan si Alvin dahil wala siyang susi. Faye smiled unsteadily when he opened the door. Malamig ang tingin pinasalubong nito sa kanya. May munting galit pa siyang nabanaag doon. Unti-unting naglaho ang kanyang ngiti nang tumalikod ito ng walang salita. Iniisip ba talaga nito na may ginawa silang kababalaghan ng nobyo habang nakikipag-usap dito sa phone? Ngunit, bakit ba ito mukhang galit? Kinatuwaan kasi niya itong tawagan kagabi to tell him that she was not coming home for tonight. Nagkataon namang nagsalita ang naalimpungatang si Bart sa tabi niya at narinig iyon ni Alvin. She sighed at sinara ang pinto. For the first time in her 24 years of existence, she cared about what other people would think and say about her. At sobrang nahihiya na siya kay Alvin. Kaya kahit pa hindi siya guilty sa iniisip nito, napapitlag pa siya nang lumapit ito sa kanya. Do not lose this key. Ibinitin nito sa erang susi. Sa'yo na yan. Malamig din ang paraan ng pagsalita nito. Pero ikaw, I have mine. Mahinang tugon nito at inilapag na lamang sa couch ang susi nang hindi siya kumilos upang tanggapin yon. Maya-maya lamang ay narinig na niya ang papalayong sasakyan ng kasama sa bahay. Nalulumo siyang umupo sa couch at kinuha ang susi. What was happening to her? Nasaan ang little tease, flirt, and undaunted Faye? She felt so stupid. Kung umakto siya sa harapan ni Alvin, tila ba guilty siya? Kailangan niyang ibalik ang sarili. Hindi nga ba kaninang umaga ay bumuo na siya ng isang balak? She would do something to befriend the man. Now, does she believe that he was a true man? Ilang sandali pa ay nakatulog siya sa couch dahil sa pagpupuyat kanina. Nagising si Faye sa ring ng telepono. Shock niyang para kay Alvin ang tawag dahil wala pa naman siyang pinagbibigyan ng numero sa kanilang apartment. Hello, Mama. It's your BF. Kamusta na? Hindi mo na ako tinatawagan, ha? Masayang bungad ng lalaking nasa kabilang linya. Tila may kaharutan pa itong babae at parang may kasayahan pa sa background. Si Robert ang nasa kabilang linya. Gusto lang sana niyang lukohin ang kaibigan. Birthday kasi ng ama nito at nagkainuman kaagad ang buong pamilya at mga kamag-anakan niya. Nalaglag ang panga niya. Mama? BF? Oh my God! Bading pala talaga si Alvin. Magaling lang magtago. At may boyfriend pala ito. Sa inis ay binag sa kanya ng telepono ang nagkiklaim na boyfriend ng housemate niya. So all the while ay bading talaga ito. Padabog niyang tinungo ang banyo upang maligo. Hindi na niya pinansin ang muling pagtunog ng telepono. Magdusa ka. Mapudpud sana ang daliri mo sa kakadayan. Sigaw niya. And right there and then, napagpasyahan niyang hindi na ituloy ang plano. She would not befriend him anymore. Sa halip, ay iisip pa niya ito ng iinisin hanggang sa ilabas na nito ang tunay na pagkatao. At may gana pa itong matiri sa kanya. Samantalang, mas masahol pa pala ito. At may pa-BF-BF pa siya, ha? Nanonood ng TV si Faye sa sala habang si Alvin naman ay naghuhugas ng pinggan. Sa klase ng pagkiskis ng huli sa mga hugasin, tila nais itong lamatan ang mga yun. Buong buhay nito ay ngayon lang niya naranasang maghugas ng padabog. Enjoy na enjoy naman sa panonood ng dalaga. Tumatawa siya sa palabas. Tinotos pa nito ang chips pataas para salhin sa bibig. At dahil wala siyang talent sa pag-shoot at pagsalo ng maraming chips, hindi pinalad na mapasa bibig niya. At ngayon ay nagkalat na ang mga ito sa leather couch at sa sahig. Dinig na dinig ng nagngingikit na binata ang malakas sa paghalakhak niya hanggang kusina. At dahil doon, asag ito ng baso. Shit! Nanggigigil ang sampit ito. Nakakabingi na nga ang volume ng TV. Nakikisali pa ang eskandalosang halakhak ng babaeng to. Maya-maya ay napabuntong hininga lang ito. Alam nitong walang magandang mangyayari kung magpapadala ito sa lubos na inis na nararamdaman.
paminsan-minsan na nga lang sila magtagpo. Magsisigawan pa sila. Nagiinisan, nagsisisihan. Sa maikling salita, nag-aaway. Tulad na lang ngayon. Natatawa si Faye sa gag show na pinanonood niya, ngunit mas natatawa siya sa iniimadyang itsura ng housemate niya sa loob ng kusina. Sinadya niyang magkalat, sinadya niyang lakasan ang volume ng TV at deadmahin ang mga hugasin sa lababo. Nung 1 linggo pa tumatawag ang nagpapakilalang BF nito. Ngunit tila naririnig pa niya ang mga tinig ng lalaki at nabubwisit siya sa tila naaalala sinasabi nito. Muntik na siyang maniwalang hindi nga totoong gay ang kasama niya sa bahay. Willing pa man din siyang magmasipag para dito. Iiwasan na sana niyang magkalat, maghuhugas siya ng pinggan, aayusin niya ng bahay, at mag-aaral na siyang magsaing at magluto. Ngunit nasira ang plano niya, at kasabay nun ay gumuha ang kanumang atraksyon na darama niya para sa binata, sa kaalamang may boyfriend ito. It hurted her so deep inside, and she didn't understand why. "What's this?" tanong ni Alvin in his most dangerous tone. Pinigil niya ang mapangiti. Nakatayo ito sa di kalayuan. Nakataas ang kanang kamay, hawak ang kanyang bra. Wala naman siyang dapat ikahiya. Victoria's Secret yata ang tatak ng undergarment niya. At isa pa, gay naman ito kaya wala dapat ikahiya. "Well, I don't believe you don't know what this is." Sa isang katulad mo, pangarap ang makapagsuot ng ganyan, 'di ba? Naningkit ang mga mata nito. "What are you talking about?" he snapped. Sa tingin pa nga ni Faye ay tila gusto nitong ibato sa pagmumukha niya ang bra. Aba, lintik lang ang walang ganti. Ibabato ko rin yung sa mukha nito. Natigilan si Alvin. Hindi dahil nabasa nito ang iniisip ng dalaga, kundi dahil sa nakita niya ang mga mata at nasagap ng ilong. The living room was in a mess again. At dahil nakabukas ang air conditioner, ay nanunuot sa ilong nito ang sigarilyo na nasa isang platito. He hated cigarettes at dahil doon ay napaubo ito. "Oh my God! A coughing doctor. Mabuti siguro ihiga mo na yan." Pumapalatak pang komento niya at muling dinala sa mga labi ang sigarilyo. "Do I really have to tell you na bawal manigarilyo dito? Bawal uminom ng alak, bawal magkalat kung hindi marunong maglinis ng bahay, bawal magingay, lalo na kung may maiistorbo, at bawal mag-iwan ng pinaghubaran sa banyo." The incident which intended to annoy him, pues, panahon na upang kumprontahin ang kanyang housemate. "Why naman? Kumbento ba to?" Inis na napapikit si Alvin, trying his best to be in control on his anger. Nagpakawala ito ng sunod-sunod na buntong hininga. "Okay, I want to talk to you seriously and calmly this time." Umangat ang kilay ni Faye, tila naghahamon. Muli pa niyang tinungga ang canned beer. He cleared his throat. "First, I am a doctor at alam kong hindi maganda sa kalusugan ng isang tao ang umiinom habang naninigarilyo. Kapag inabuso mo yan, maaari kang magkaroon ng emphysema or cirrhosis. Ako bilang taong nakakalanghap ng usok ng sigarilyo mo ay mapanganib din sa kalusugan ko. Nadadamay ako kahit wala naman akong ginagawang pang-aabuso sa katawan ko. Naiintindihan mo ba?" Nakatingin lang sa kanya ito habang nakahalumbaba. Tila iyo'y eksena sa classroom nung high school. She remembered her health instructor doing the lecture. Nagpatuloy ito nang walang marinig mula sa kanya. "At sana naman, kung magkakalat ka, lilinisin mo rin pagkatapos. Para naman maging malinis ang bahay natin. Sa ganun, ay magkasundo tayo kahit papano. Pati ang mga gawaing bahay sana ay maghati tayo." "Tapos ka na?" she asked, appearing totally bored. Nangunot ang noo nito.
mukhang hindi na rin yata effective ang santong dasalan sa babaeng ito. Well, it's my turn. She smiled lazily at inalis ang kamay sa baba. First, I am a chain smoker. Second, I am an alcoholic. Third, I am a loudmouth. And finally, I'm a typical senyorita. At hindi ko kaya baguhin ang sarili ko dahil lang sa hinihiling mo yon. Never. Eksahidorang sabi niya. Pagkatapos nun ay tumayo siya. Naglaglagan ang mga piraso ng chips mula sa kanyang kandungan. Well, it's time to clean up. Nasa hagdan na siya nang muling nagsalita. Ako ang paglilinisin mo ng mga kalat mo? I'm not your maid. Galit na talaga si Alvin. Nakangiti pa rin siya nang lapitan ng binata at hilahin sa kamay nito ang bra. He took a harsh breath. He would have snatched her shoulders and shook her harshly had she not planned a soft kiss on his cheek and whispered, "Give your best, baby," to his ear. He was left stunned. The witch just kissed him. She was laughing loudly upstairs. "Hey, lady, you made this mess, you clean it," he shouted in anger. This was unbecoming of him. Ngunit talagang nagagalit ito dahil pinaglalaro nito ng dalaga. She smiled. Magmamatigasan daw sila. Tingnan natin kung sinong unang susuko. Aniya at hiniga ang sarili sa kama. Grabe naman tong si Faye kumang-asar, sagad-sagad talaga. Sino kaya ang titiklop sa dalawa? Or meron kaya aalis ng apartment? At paano kaya magsisimula ang love story ng mag-housemate na to na daig pang aso't pusa? Sana po ay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang episodes ng ating love story Lying in Your Arms, Our Worlds Apart. Sa mga bagong listeners ko po, please do not forget to like, share, comment, subscribe, and hit the bell button para po updated po kayo sa mga susunod pa nating episodes at love stories. Maraming salamat po.